All right, thank you. Good morning. All right, good to see you again. At again, maraming salamat po sa mga nanalangin sa gawain po doon sa Australia. We had a great time and great result. At ako'y niniwala na patuloy na pagpapalain po yung gawain po doon. Mamaya ay patuloy po natin pag-uusapan po yan. Well, I hope you're ready for the service. Amen? Amen. And maganda po yung panahon natin, bagamat may araw, pero hindi naman po mainit, ganun kainit. No? And ako'y naniniwala na tayo po ipagpapalain ng Panginoon sa umaga pong ito. Okay? All right, you ready for Sunday school? Boy, I'm telling you how I wish yung mga wala po rito ay nakaka-attend po sila ng Sunday school sapagkat maganda po yung pag-uusapan na po o pinag-uusapan natin sa Sunday school. It's about financial rearrangement, no? It's all about finances. So ako naniniwala na ito po yung magiging makakatulong ng mabuti sa bawat isa. At alam nyo, ang finances ay malaking issue po sa family at malaking issue sa individuals. No? At lalong-lalo sa mga young people, maganda na magsimula kayo habang while you are young. No? Alam nyo na kung paano dadalhin yung whatever amount na tinatanggap nyo ngayon. It's not about big amount, no? At kung kailan may big amount sa kanyo aayusin, ang pinakamaganda ay habang wala pang gaano, malaki. Alam nyo na kung paano gamitin yung maliit. Yan ang pinakamaganda. Okay? And ako naniniwala sa mga whatever, no? Sa mga estudyante pa lamang, binibigyan kayo ng allowance ng inyong mga magulang. Alam nyo dapat kung paano gagamitin yon. Alam nyo dapat kung paano i-spend yon. No? And para pag lumaki na kayo, may programa kayo. Okay? All right. So you turn your Bibles now in the book of Proverbs chapter 13. Proverbs chapter 13. All right. So I hope, kapatid, you see, let me just remind you this. Okay, everybody pay attention here, mga kapatid. Kasi maganda. Actually, mamayang hapon, may maganda po tayong pag-uusapan. No? But listen, ito po yung lagi kong sinasabi, no, pagka pumunta kayo sa church, accomplish your purpose. At I would rather tell you, mga kapatid, sapagkat gusto ko laging nakakatch yung attention ninyo, gusto ko laging matuto kayo, ayokong umalis kayo rito na wala kayong natutunan. So I would rather say that the church is an educational institution rather than paulit-ulit kung sabihin sa inyo that this is the church of the living God, this is, sapagkat yung iba ay pumupunta lang sa church traditionally, sapagkat it's Sunday, kinakailangan nasa church tayo, and nasanay na kayo sa signing of the cross and mga religious exhibition rather than learning something. Learning a new thing or getting some knowledge. Remember what the Bible says. If you're in the church, you have to understand the purpose of the pastor. Because in the church, in a good church, there must be a pastor. Okay? So, ano yung purpose ng pastor? Jeremiah chapter 3, verse number, come on, 15. Okay, and I will give you what? According to mine, that will feed you with what? Knowledge and understanding. So kapag ka ang church merong pastor, at least may nag-feed sa iyo ng knowledge. So kung may nag-feed sa iyo ng knowledge and understanding, don't get out without knowledge and understanding. But if you get out without knowledge and understanding, hindi kayo nakarating sa church. Nakarating lamang kayo sa isang religious institution, not in an educational institution. Are you getting the point? Oh, I'm telling you, dapat mabuksan ang isipan natin, mga kapatid. Alam nyo ngayon, maraming mga simbahan ngayon, nag-aaway-away, walang natutunan, kaya ganun. Oh, kita nyo, halos simbahan, magpatayan sa ari-arian na simbahan. It's so bad na makarinig po tayo ng ganyan. Pero pinakamaganda, pag nasa church tayo, lalabas tayo na meron tayong natutunan, hindi kayo naglaro rito. Okay?
Hindi kayo whoever you are, whoever you are. See? And every time you come, always, always desire to learn. Inuulit ko, pagka kayo lumabas dito na wala kayong natutunan, nag-comply lang kayo sa inyong religious tradition. Did you get that? All right. So sa mga bisita namin, sana may maiintindihan po kayo ngayon. Yan po ang simbahan na ito. Kung lalabas kayo na wala kayong natutunan. Okay? All right. Get it right. I said get it right. Okay. Ang danger dito, kayo mga matatagal na because you think you already made it. But you haven't arrived yet. Yan ang gusto kong malaman po ninyo. Alright? Proverbs 13. Proverbs 13. Look at verse number 22. Again, pag-uusapan po natin ang patungkol sa finances. No? Gusto ko po maunawaan po natin uli yan. Mahaba itong usapin, mga kapatid. Ito, makikita nyo rito kung gaano kahaba ito. No? Parang hindi matatapos eh. Alright. Verse number 22. See, a good man leaveth an what? Inheritance to his children's children. What is children's children? Huh? Say it louder. Apo, grandchildren. You're right. Grandchildren. Okay? So it means this is a what? 3 generations. All right? You understand that? 3 generations. All right? So sabi ng Biblia, ito po'y principle ni Solomon that has been approved by God. In other words, inspired by God. Okay? Now, para maging maliwanag po sa atin. A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Okay? So, what are we leaving for our children and our children's children? Okay? Do you understand na this is not just a, yung bang sabihin natin, hindi mo natin ilagay sa command, pero ang maganda sinabi rito, a good man. Diba? If you are a good man, okay, you will leave an inheritance to your children's children. Okay? So alam niyo yung opposite niyan. Okay? Now, dito, if you are, kung ikaw po ay Kristiyano, dapat dito tayo mag-a-abide. Di ba? Is anybody listening to me? Okay, are you ready? All right. Dapat handa na po tayo at nakikinig na po kayo. Okay? Now, ano po yung iniiwanan natin sa atin pong, o ano yung plano nating maiiwanan sa ating mga, sa pangatlong henerasyon? You remember, there are always 3 generations na laging sinasabi sa Biblia. You remember Abraham? All right, the time of Abraham. After Abraham, who's? Isaac. And after Isaac, that's it. See that? So makikita nyo, mga kapatid, after that, laging nagme-mention ng Panginoon ng 3. And even unto 4th generation. Di ba? Pero nais ko makuha nyo rito, mga kapatid, ang magandang bagay na dapat po natin gawin. If you're a good man, a good man has a good plan. Did you get that? A good man has a good plan. Okay, unawain natin. Mukhang hindi pa kayo tinatablan. Pagpipray ko muna kayo. Okay? All right, let's bow our heads, please. Dakilang Diyos, marami po salamat sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po sa mga talata pa na babasahin po namin. Thank you for bringing us here this morning in our church. Thank you, O God, for the great time, the great privilege, O God, that we can study your word. And I believe you will give us the wisdom that we could be able to understand, or that can make us able to understand your words and what you want us to know and to receive this morning. At dalangin ko po na kayo po ang magbigay ng malawak na pangunawa maging sa mga bisita po namin ngayon. And please take care also of those who are still coming in.
and that they might be able to be with us in this study, O God. Please forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness, and make us worthy to receive blessing from thy words this morning. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay. Now, sa atin pong pag-aaralan ngayon, marami na po akong diniscuss sa inyo, mga kapatid, patungkol sa mga finances. Okay? Ngayon, mauunawaan po natin kung gaano po kahalaga ito. Okay? Is everybody ready? All right, everybody look at this way. Okay. Now, mauunawaan po natin, nagturo po ako tungkol sa budgeting, anong kahalagahan ng budget, bakit kinakailangan tayo mag-budget. Okay, marami na po ako sa inyo nasabi patungkol sa bagay na yan. Okay, ngayon, kung bakit natin pinag-uusapan ito, mga bagay na ito, ay dapat po nating maunawaan. Dapat po nating ilagay sa isipan din natin kasi hindi po kayo matutuwa na makinig, mga kapatid, kung hindi nyo alam ang purpose ng inyong pinakikinggan. Alright, ulitin ko. Okay, stop playing now. Everybody look at this way. Okay, hindi po kayo matutuwa na makinig kung hindi nyo alam ang purpose ng inyong pinakikinggan. Hindi nyo alam kung saan pupunta yun, hindi nyo alam kung saan gagamitin. Hihintayin na lamang po natin na magka-problema tayo, katulad ng sinabi ko po noong nakaraan, if you can remember that, di ba? Hihintayin nyo na lamang yung pangyayari na parang akala nyo, hindi nyo kailangan yung budgeting, hindi nyo kailangan ma-educate tungkol sa finances hanggat hindi nauubos yung sobra ninyo. Kasi pagka medyo sobra pa ang pera mo, parang baliwala lang. Lalong-lalo na pagka may inaasahan ka. Kayong mga may pension, alam nyo na yon. May inaasahan kayo kahit hindi kayo mag-budget. Di ba? So, minsan ganun yan. Kaya, before you know it, darating sa punto ng problema ninyo, wala kayo talagang savings, wala kayong aasahan pa. See? So, minsan ganun masarap kasing asahan na alam mo may darating na ganito Diba? Pero, kapatid, sinasabi ko po sa inyo, many times na nagbibigay ako sa inyo lessons na ito, dapat yung pakinggan, dapat yung ilagay sa isip ninyo, and hanggat maaari, you're making points, you're making outlines, para lamang maunawaan nyo ng mabuti. Or go, if you still have time, go back to YouTube and papakinggan natin yung mga recorded na messages po natin. Now, let's go to the Bible. Ito yung sabi ng Bible. This is the principle of Solomon. Proverbs, pag sinabi pong Proverbs, yan po ay kawikaan or kasabihan or yan po yung pinamuhay at nakita ni Solomon. Many times may kita nyo si Solomon nagsasalita sa Book of Proverbs na sabi niya, ito ang nakita ko. Diba? Ito ang nakita ko. Ito ang nakita ko under the sun. Diba? And at the last chapter ng Proverbs, binigay niya yung kanyang conclusion. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For what? This is the whole duty of man. Okay, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or bad. So, kaya kinakailangan po talaga tignan nating mabuti sino nagsasalita. Ito po'y galing sa isang king, ito po'y galing sa isang mayaman, pinagyaman ng Diyos, at bagamat hindi niya hiningi yung kayamanan, pero mga kapatid, makikita nyo, pinagyaman siya ng Diyos. Ngayon, sabi niya dito, sa kanyang isa sa mga prinsipyo niya, mga kapatid, a good man, okay? A good man leaveth what? An inheritance to his children's children. That's the attitude or the character or characteristic of a good man. It might be one of the characteristics, his characteristics, but if you're a good man, okay, you will leave an inheritance to your children's children. You see that? Now, do you understand na ang isang good man, kapatid, ay kinukonsider niya ang 3 generation?
See that? Nag-iisip siya, kinukonsider niya, pinag-iisipan niya ng mabuti yung 3 generations. Okay? So, akalain mo na napakahalaga po nito na habang nabubuhay siya, hindi lamang siya nag-iisip para sa kanyang sarili. Now, it's good, mga kapatid, na lagi mong iisipin, lagi mong i-consider yung sarili mo na talagang kinakailangan. You have to work, you have to earn, you have to save. You see, you have to invest. You see? So, ganyan po lagi mga kapatid. I-consider mo ang sarili mo na kinakailangan mo magtrabaho, kinakailangan mong, it's a principle, biblical principle. No work, no eat. You see? So you have to do that. But listen, a good man, yun po yung yun po yung natural, yun po yung normal, na magtatrabaho ka para sa sarili mo. But listen, sabi ng Biblia, a good man also live it. Okay? Now, how do you desire to be a good man? Do you desire to be a good person? If you are desiring to be a good person, a good Christian, kapatid, you have to consider the 3 generations. Okay, your generation, your next generation, and the other generation. See? So you have to consider that. Now, paano po natin yan i-consider, mga kapatid? Sabi ko nga po sa inyo, ay napakahalaga po ang bagay na ito. You see? Now, Solomon is sharing what he has in his mind. You see, tandaan niyo mga kapatid, there must be something. Kaya nandito kayo. Sabi ko po sa inyo lagi, na pagka pumunta kayo sa church, ihanda ninyo ang inyong isipan. Kailangan nating makargahan niya ng knowledge. Knowledge is very important. Tandaan po natin, our mind must always be ready for everything. You see, bakit mga kapatid? Now, don't forget this. Take this seriously mga kapatid. It is because our mind is our command center, not a filing cabinet. It's a command center. Yan ang nagko-command. Yan ang nagsasabi, kapatid. You see, kaya nga po, meron tayong kinikip din. Meron tayong fina-file. Pero hindi natin yan may file sa ating mind. You see, kinakailangan natin, alam nyo ba ang madalas na manatili sa atin? Yung ginagawa na natin na kinumand ng ating mind. You see, pero if you think it is important, you'll keep it. You'll write it. Di ba? Ipa-file natin yan, mga kapatid. Listen, yung iba sabi nila, hindi na ako magsusulat kasi nasa mind ko na yan eh. Mga kapatid, you've got to be careful with that because when your mind is cluttered, your focus is scattered. See? So it's so important. Kaya maraming beses, mga kapatid, na pag naapektuhan na yung mind natin, yung focus natin, wala na, kalat-kalat na yan, mga kapatid. So wala na tayong matandaan. Kaya kinakailangan i-keep natin yan sa ating pagka kinuman ng mind natin yan, be sure that you're keeping it. You see? Kasi most of the time, makakalimutan po natin yan. Kaya nga minsan pag hindi ko, I'm using my cell phone for that matter. Ginagawa ko, shot-shotan ko yan, pipicturean ko po yan, kung hindi ko mabilis, may sulat yan. Bakit? I know it is important. I have to keep it. And if I have to keep it, then I must not just put it in my mind, in my memory, sapagkat may pagkakataon na nagka-clutter po yung ating mind, mga kapatid. At pag nag-clutter na yung ating mind, kasunod na dyan, pag-scatter na ng dapat nating ipunin sa ating mind. See? Nawawala na po yan. So, it's so important. It is what we call non-negotiable. Kaya dapat natin gawin. Okay? There are so many things in our life that you have to consider non-negotiable. Because it is important pagka sinabing non-negotiable, it is inevitable. Okay? Now, so, ang tinuturo sa atin dito ni Solomon, mga kapatid, is this: being a good man. Being a good man is considering the 3rd generation. Okay? So you not just work. Akalain mo, kapatid, kung kinukonsider mo yung 3rd generation, paano ka mawawalan dito during your generation? Come on. Ulitin ko po, parang hindi yung gaano naunawaan to eh. Pagka kinukonsider mo, nag-iipon ka nga eh, kinukonsider mo nga yung pang 3rd generation eh. Yung pa kayang generation mo, mawawalan ka?
Alright? Naunawaan niyo mga kapatid? So I hope you're getting the point. Kaya, listen, if you're not just working for yourself, you're working for the third generation. You see? So, alam niyo na kung anong meron dyan, mga kapatid. Mamaya, may talata akong ipapakita sa inyo yan, mga kapatid. But listen, paano natin, ano sinasabi ni Solomon about the third generation? Sabi ng Biblia, leave something, leave an inheritance. Okay? Now, here's the thing na sinasabi ko po sa inyo kanina na dapat yung maunawaan ngayon. Bakit tayo nag-uusap patungkol sa finances, patungkol sa budgeting, patungkol sa realignment ng ating finances? Bakit natin pinag-uusapan yan? Because hindi lamang po tayo ang makikinabang yan. Hindi lamang po tayo ang makikinabang sa present time natin. You see? Now, kaya tayo nag-uusap tungkol sa bagay na yan kasi hinahanda natin yung sarili natin para sa ating third generation at yung third generation makikinabang sa hinahanda natin ngayon. You see that? Now, listen. What are you going to leave as an inheritance for the third generation? For your children and for your children's children? Anong iiwanan mo? Anong mapapasayo? Ano ang gagamitin mo? Kasi sabi dito, leave an inheritance. You see, alam niyo mga kapatid, listen, everybody, look up straight mga kapatid. I'm trying to boost your moral, kapatid. Alam niyo, minsan di naunawaan kasi alam ko, Pilipino tayo, nasa tinatawag tayong third world country. Yung iba, pinalagay nyo na sinasabi ng mga tao kung ano yung alias natin, kung anong sinasabi lang sa atin, pinaninindigan na natin yon. Mahirap lang kami, kaya ganito, ganyan. Wala naman kaming inheritance, wala naman kaming ipapamana. Pagka ganun talaga ang kaisipan mo, kapatid, yan ang sinasabi ni Solomon, ganyan ka ayon sa iniisip mo. Pag iniisip mong wala ka na talagang kwenta, wala ka na talagang kwenta. You see, pagka iniisip mong pulubi ka na habang buhay kasi yun lang ang gusto mo. Kasi kung anong iniisip mo, yun ang gusto mo. See that? Filipino tayo, kaya nawala na tayo ng interest, kapatid, doon sa kung paano tayo aangat. Nawala tayo ng interest doon eh. Kawawa naman yung third generation. Kawawa naman yung mga bata, mga kapatid. Kawawa naman to mga teenagers na to. Wala na. Kung nawalan na tayo ng pag-asa, mga kapatid, na tayo umangat, anong mangyayari dito susunod sa atin? Hindi na sila aangat. Bakit? Wala na silang nakikita dahilan sa prinsipyo na pinaniniwalaan natin na sa panahon natin, wala na, mahirap lang kami, kaya wala lang, ganito lang ang buhay talaga namin. Ano pa susundan nila? Wala na. So, ano ngayon ang dapat natin gawin? Alright? Let me give you the first thing, mga kapatid. At napakahalaga po nito na maunawaan po natin. Okay? Now, listen. Maraming beses na tayo nag-aral dito, mga kapatid. What about financial wisdom? Financial knowledge? You see, do you understand? Kaya nga ho tayo dito nag-aaral ng ganito, mga kapatid. I'm giving you knowledge on finances. Ako, practically, hindi ako pumunta ng school na nag-aral ako ng Institute of Management. No, hindi po ako nag-aral financial management, hindi po ako nag-aral. Listen, this is all what I got from the Bible. You see, this is knowledge from the Bible. This is knowledge from God. You see, now, ano yung financial wisdom? Kaya nga po, nandito ako every Sunday during our Sunday school, kaya sinasabi ko, how I wish lahat ng mga Kristiyano nakakapakinig po nito. Di ba? Bakit? Ito yung problema natin. Hindi man natin tanggapin at iwasan pa po natin ito, ilang mga mag-aasawa, kapatid, ang nagkakagulo dahil lang sa finances. Come on. Let's be honest. Hindi po natin may iwasan ito eh. Hindi po natin may itatanggi ito. Ilang mag-asawa na ang nagkahiwalay dahil lang sa finances. May mga pera po yun, pero nagkagulo pa rin sa finances. Di ba? So anong problema ho? Management. Now, ano ang gagawin po natin kayo, mga kapatid? Pag sinabi ni Solomon, leave an inheritance.
Okay? As far as finance is concerned, ano ang pwede nating iwanan sa atin pong mga anak at sa mga anak ng anak natin? Financial wisdom. You see, yung pinag-uusapan natin ganito, what is this, mga kapatid? Alam niyo kung bakit mahalaga ang financial wisdom, financial knowledge? Because if you have financial wisdom, mga kapatid, your wisdom can keep your family repeating the same mistakes. Kaya nga, mga kapatid, makita mo yung mga bata ngayon, sino yung mga nasa rally, mga kapatid? Mga batang 13 years old up na binabayaran, tinatanggap nila yung bayad kasi hindi pa sila nakakahawak ng libo-libo. Pero pag pumunta ka dyan sa rally, mga kapatid, bibigyan ka na hanggang 3,500. 5,000 pa nga yata yung iba eh. Oh. So you understand that? So bakit sila nagdi-desire ng ganon? Naghahanap sila ng madaling pamamaraan kasi wala silang alam kung paano sila makakahawak ng libo. Come on! Alam niyo sa mga susunod, sasabihin ko sa inyo na everybody can be a millionaire. See? Everybody. Ang mga milyonaryo, sa aking pagre-research, mga kapatid, marami naging milyonaryo, hindi lamang po sapagkat sila ay dati ng mga milyonaryo. No. Karamihan sa kanilang mga bus drivers. Karamihan sa kanilang mga vendors. Pero they know how to handle their money. They became billionaire when they were old. When they get old. Paano nila ginawa ito, mga kapatid? I'll teach you. You see? Sapagkat dito, mga kapatid, marami akong kasama rito, mga kapatid. Sa pasimula, nakasama ko sila when they're nothing. Nagtsatsaga kami nung araw sa 100 pesos, 150 na pagkain, marami kami nagsishare. Pero ngayon, mga kapatid, mga milyonaryo na sila, hindi lang nagpapahalata. Oh, hindi sila nag-i-amen kasi hindi sila nga nagpapahalata. Oh, pero pwede ko silang ituro. Gusto niyo? Wag na. Okay. So, ang problema, anong iiwanan natin? Financial wisdom. Saan tayo, mga kapatid, nagkaroon ng problema? Kaya nga, mga kapatid, may mga kabataan tayo ngayon na parang wala ng pag-asa sa tingin nila, hanggang dito na lamang kami. Sa tingin nila, hindi na sila mag-aayos, hindi na sila maliligo. Kasi wala namang kinalaman ng pera sa pagligo. You see, but you know what? Pero pagka inisa-isa mo yan, mga kapatid, kasama yan. Yung bang parang kaya nga hindi na sila naliligo, discouraged na sila sa buhay nila. Kung anong itinulog nilang damit, kung anong itinulog nilang itsura, paggising nila, gano'n naman uli, maghapon na naman uli yun. Bakit? Wala silang nakita at narinig sa kanilang mga magulang patungkol sa financial knowledge. You see? So ano nangyayari, mga kapatid? Nauulit lamang yung mga pagkakamali nila. Yung mga pagkakamali natin, nauulit lamang. Bakit? Hindi natin pinag-aralan at hindi natin i-share sa ating mga anak. Sinong umuulit ang mga pagkakamali natin? Sinong umuulit ang mga pagkakamali ng mga magulang? Ay di yung anak. Ang masama pa nito, yun pa ang namana. Hanggang third generation. Di ba? Nasamantala sana, maayos na yung third generation. Pero walang nag-educate sa kanila. Kaya nga dito sa church, pinipilit ko pong ilagay ito sa inyong isipan at naririnig ng mga kabataan dito. I'm sharing my financial wisdom. Are you getting the point? Now, I believe, brethren, if you are a good father, if you are a good man of the house, a good man of the family, you have to share your financial wisdom to your kids, to your children, and to your children's children. You see? Financial wisdom. Financial knowledge. Anong knowledge mo patungkol sa pera? Pambili lang? Yun lang. Alam niyo ba, mga kapatid, ang natutunan lamang ngayon, mga kapatid, tingnan niyo. Pero ngayon, medyo ang Pilipinas, medyo
medyo umaangat na pagdating sa tinatawag nating entrepreneur, pagiging entrepreneur. You see? So, in other words, nagbi-business na mga young men ngayon, young ladies mga ngayon, natututo na hong mag-business. Pero may mga kabataan ngayon na ang alam lamang nila ay magtrabaho at swelduhan. Yun lamang po ang alam nila. Pero hindi natin na alam kung inyong pinakinggan yung sinabi ko na okay, magtrabaho ka and then you try to save, earn, save, invest, and give. Did you get that? Alright, yung mga bagay na ganyan, mga kapatid, ilagay natin sa isipan yan. Young people, young men. Huwag kayong mag-asawa, naghihintay na lamang kayo ng sweldo nyo. Pagbagsak ng sweldo, bigay sa mga, bahala ka na, ako nagtrabaho, bahala ka na yan. Kapatid, that is stupidity. You don't know how to manage your money. You don't know how to manage yung pagod mo, hindi mo pinapahalagaan. You have to consider that. You see, anong gagawin mo doon sa sobra? Kaya nga, pinag-aralan natin yung budget eh. You see, so look at that. I'm saying, share your financial wisdom, financial knowledge. Ngayon, nakikinig kayo rito ngayon at naririnig nyo maraming beses dito sa church. Hopefully, mga kapatid, isang araw, mailalagay ko to sa libro. Lahat ng sinasabi ko sa inyo. Para pagka wala na ako at hindi ko na kaya rito sa pulpito, kapatid, may babasahin kayong libro. Kayong mga bata, may babasahin kayong mga libro sa inyong mga anak at sa inyong magiging mga anak pa. See? Now, financial knowledge. You have to share your knowledge to your children. Kung sasabihin niyo, Pastor, wala akong may iwanang pamana sa aking anak. Eto, kung ano napapakinggan mo ngayon. Matagal na, may nakipapakinggan ka. I-share mo yan sa iyong anak. Okay? Pangalawa, how about your ways? How about your financial system sa bahay mo? How do you spend your money? You see, so this is important. You need to be an example of what you want them to follow. Okay? That is what you are going to live for your children and your children's children. How about your system? How do you use your money? How do you spend your money? You see, yung sinasabi kong budgeting, ginagawa ba natin yun sa bahay natin? Alam niyo mga kapatid, napakahalaga ito, kapatid. You see, so, kasi, dapat ang bawat isa na uunawaan natin kung anong ginagawa natin. You must, hey, listen to me. Don't miss this, mga kapatid, okay? Lalo na sa mga tatay. Ipakita natin sa mga anak natin na alam natin ang ginagawa natin. Sa buhay ng isang gustong umasensong pamilya, ang buhay ay hindi ho tsamba. Kaya nga, mga kapatid, nauuso sa Pilipinas ang sugal. Kasi ang sugal is by chance. Life is not by chance, but by plan. Dapat ito yung bomba dyan sa isipan ng mga kalalakiang kabataan ngayon. See? Puro na lamang naghihintay kayo ng swerte. Kapatid, wala sa Biblia ang swerte. Bagamat may minamalas. Pero wala pa rin yan sa Biblia, kapatid. What you are because that is what you think, and what you think is what you do. See? So that's a problem. May problema tayo. Kaya patunayan natin sa anak natin na alam natin ang ginagawa natin, mga kapatid. And because alam natin ang ginagawa natin, listen, your children must see this and must understand this. That you know what you're doing and then you focus on what you are doing. Because you know what you're doing. Alam mo kung anong ginagawa mo, so anong ginagawa mo ngayon? Nakafocus ka sa ginagawa mo. Because if you know what you're doing, you know that what you're doing is important. And if it is important, then you focus on what is important to what you're doing. Di ba? So, kasi kapag alam mo mahalagang ginagawa mo, nakafocus ka, hindi ka naglalaro. Kapatid, huwag niyong laruin ang buhay. Huwag niyo munang puntahan ang mga
bagay na hindi nyo pa, hindi mahalaga. You see, alam nyo, kabataan ngayon, tingnan nyo, saan na po focus na uubos ang oras ninyo? Sa real. Papanood ng real. You see, nakikipag-usap kayo sa tao, nanonood kayo ng reels. See that? So, dyan nauubos, kapatid. Magkanong tinubo mo? Come on, talk back to me if you can. Magkanong kinita mo sa kakapanood ng reels? See, just imagine, yung mga tao ngayon, walang panahon sa church, pero may panahon sa reels. Walang panahon sa Biblia, pero walang panahon sa Biblia, pero may panahon sa reels. Oh. Di ba? So that's kapatid, you have to focus. If you're a father, listen, anong iiwanan mo sa iyong mga anak? Knowledge, financial knowledge. Anong iiwanan mo sa iyong mga anak? Your financial ways, your system. Let them watch you. Listen, they are not just obeying, but they're watching you. Anong ginagawa natin sa bahay? Ano yung mga, you see, you understand mga kapatid, listen, everybody, look at this way, lalo lang kayo mga young people. You see, minsan sabihin niyo kasi may mga pagkakataon sa atin, sa buhay natin, sabihin natin kulang. Now, go back to basic. Go back to basic. Ano ang sabi ng Panginoon? If you have what? You remember what the Apostle Paul said? If you have what? Food, raiment, and house, shelter. Okay? If you have shelter, food, and raiment, there will be content. Okay? These are the basic things in life. Diba? Basic ito, kapatid. Now, kung meron man susobra, aside from clothing, pero alam mo, kasi, it's, sa totoo lang mga kapatid, clothing, if you have to understand, clothing is what? Covering. That's why we clothe ourselves. Di ba? Dinadamitan natin ang sarili natin because we're covering ourselves. Oh. Pero ngayon, kung alin pa yung mga punit-punit, siya pa yung mahal, hindi naman nakaka-cover. Pero binibili po natin yan. Tanong, wise spending ba yan? Anong nakita ng anak mo na binili mo na magbibigay sa kanila ng wisdom? Is it wise spending? Kapatid, even apparels. Yung relo. You see? Yung relo. Hindi po ito bahagi ng clothing. Apparels na po ito. Ito po'y karagdagan na lamang. You see? Tamo, sabi ko nga sa inyo, bibili kayo ng mamahaling relo. Pag mag-check kayo ng time, hindi naman kayo titingin dito sa cellphone. And yet, maghahanap tayo ng mga mamahaling relo. See? So, ang tanong ko ngayon, mga kapatid, wise ba yung pag-spend natin? Hindi. Hindi wise. Ngayon, ang tanong ko ngayon, ano yung iiwanan mo ngayon sa anak mo na ipapakita mo na meron kang tinatawag na financial ways or financial system sa loob ng bahay? So ano yung pinakamaganda doon? Mga kabataan, tingnan niyo mabuti kung kayo'y nasa luklukan pa ng inyong mga magulang. Okay? Pinoprovide ba ng magulang ninyo ang inyong shelter? Okay? Pinoprovide ba ng magulang ninyo ang food? Pinoprovide ba ng magulang ninyo ang raiment, ang inyong damit? In fact, may mga magulang dito na nagagalit pagka lumabas kayo, naka-shorts. Diba? So, kung lahat po ito ay provided, kapatid, mga young people, kung ang tatlong bagay na ito ay provide ng magulang ninyo, abay, may maayos kayong magulang. All you have to do na lang is to what? Observe, watch how they handle their finances. Okay? Now listen, hindi madali magpakain mga kapatid ng 7 anak. Sa isang bahay. Kung may iba pang bahay. Oh.
may mga magulang, may mga anak pa na kasi nga, baby pa lamang, ang laruan niya na cellphone. Nung ang anak niya naging 6 years old na, nagpapabili na ng iPhone 17. Kung 7 yun, i-times mo sa 7. So you understand that? Now, hindi kaya madali magpakain, mga kapatid, na magkakaiba ang hilig, mga kapatid ng mga anak. Yung isa kumakain ng ampalaya, yung isa hindi, gusto hotdog. Patayin nyo na lang yan. Oh, we're live, okay? Now listen, kaya nga mga kapatid, mahalaga na ang magulang marunong magturo. Kung tayo sumisweldo, dapat alam na natin kung at least may goal tayo kung magkano ang ating isi-save. Earn, save, spend. Spend and invest. You see? Now, listen. So, mag-focus tayo doon sa magandang gawain, mga kapatid. Now, listen. Yan ang dapat matutunan. Ano yung, pag alam na ng magulang kung magkano ang kanyang isi-save, alam niya na. So, alam niya na ngayon kung paano i-budget yun. Salansanin yung kanyang pera. Anong ulam natin sa gabi? Anong kakainin natin sa gabi? Anong kakainin natin sa tanghali? Anong kakainin natin sa almusal? See? So ano ang kailangan lamang natin dito sa bahay natin? Hindi maraming cellphones. Walang kakain at walang iinom ng sabaw ng cellphones. Kahit napakuluan mo pa yan ng 2 beses. So you understand? So you have to understand, mga kapatid, yung mga bagay na ito, you focus on what you are doing. If you know what you're doing, you focus on what you are doing. And then, because we're talking about the ways, kapatid, let your kids and their children to love what you're doing. Did you get that? Okay, if you understand what you're doing, you will focus on what you're doing, and because you focus on what you're doing, you will love also what you're doing. Learn to love what you're doing. I love it. I love it. Ganito lang ang kinakain namin, ganito lang ang ginagawa namin, ganito lang gastusan namin, but I love it. Bakit? Alam mong may ginagawa ka pa, nagsisave ka, may savings ka, mula sa iyong earning, may savings ka, may spending ka, tama yung spending system mo. You see, paano yung system? Dapat maunawaan ng mabuti ng mga bata. Maraming mga bata rito, mapatid, akala, ito yung pinakampangit. Listen. All right. Ang pinakampangit na alam nating nahihirapan tayo, pero ang anak natin, tinuturuan nating mamuhay na parang mayaman. Oh yeah. I've seen a lot of those. In fact, naalala ko yung si Ramon Ang nagsasalita tungkol sa bagay na yan. Yeah, sabi niya, kaya mahirap ang mga Pilipino. Gusto lagi, may pangalan yung sinusuot. May buhaya dito. Lumaki. Ayun, nasa Senado na. Mga buwisit na yan. Yeah. So, you understand? Gusto lagi na may buhaya ang sinusuot eh. Pati sapatos may buhaya. Pantalon, buhaya. Damit, buhaya. Pati nagsusuot. Buhaya na rin. See that? So, mga kapatid, yan ang problema. Parang gusto nating makita ng mga tao na angat tayo. Diba? Kapatid, the point is at the end of the day, it is just you and God. Wala na. Sino pang mag-ano-ano sa atin? Gusto natin, uy, ang ganda naman. Uy, ang ganda naman. Wow. Pagka may buhaya rito, kapatid, maganda ang tindig natin. Pero sinisiguro ko sa inyo ngayon, wag na kayo magagano. Nakakahiya na.
Marami na kayong ganyan. Yung iba hindi na kinakailangan maglagay dito, mag-t-shirt eh. Bakit? Makikita mo na sa katauhan niya. Sa Congress, sa Senado, DPWH. Yeah. They're all relatives. Magkakamag-anak yan mga yan. Alright? So listen, you have to show, you have to live knowledge, financial knowledge. Kapatid, inuulit ko sa mga kabataan ngayon, okay, anumang naririnig nyo rito, pansinin nyo na. You keep it. Keep it. Not just in your mind. Keep it. Take notes. Take notes. You see, huwag niyong paniwalaan sa sarili, wala naman kasi akong pera. Pag may dumating, parang gano'n. Kaya walang dumadating, hindi ka nagtatrabaho eh. Hindi mo inaayos. Di ba? So, kaya nga, I'm trying to change the mindset, mga kapatid, ng mga tao. Okay? Alright, kasi nakita ko na po itong problemang ito eh. Kaya ko sinishare sa inyo eh. Kaya tayo tumatagal dito kasi alam kong ito ang problema na matagal at maraming mga tao na hihirapang i-resolvein. Okay? Alright. So, iwanan ninyo ang inyong mga anak at inyong mga kaapu-apuhan. Kaya kaapu-apuhan, kasi yung anak naman ang magsishare sa kanyang anak. Okay? Financial knowledge. Kaya kayong mga nandito ngayon, nakakapakinig na dito, alright, this is knowledge already. This is wisdom already. So I'm trying to share it to you. I'm trying to leave it to you. Okay? You get it, grab it, and keep it. Alright? So sa pamilya naman, pakita nyo sa inyong mga anak kung paano kayo mag-spend ng money, ng inyong finances. Ipakita nyo sa inyong mga anak, paano nyo ginagamit ang inyong mga finances, paano nyo nabibili yung mga dapat bilhin, paano nyo nakukuha ang mga dapat yung makuha, paano, you can. Alright? So I hope you're getting the point. Lastly, kapatid, okay? Don't just live knowledge and your ways, your system, financial system. But listen, kung ginawa mo, if you are concerned about your children and your children's children, kapag ka ginawa niyo yung sistema natin na yun, kapatid, sinisiguro ko sa inyo, meron kayong investment. Meron kayong pera. Something that is tangible. That's something that is, you can see it. Okay? Are you getting the point? I mean, pera na mismo. Hindi man yan malaki, kapatid. Tandaan niyo po rito, mga kapatid. Okay? The goal is not to keep big amount. But the goal is progress. Progress. Nag-i-increase. Nag-i-increase. That's progress. Lahat ng sinasabi ko po sa inyo, kapatid, is progressive. May progress. It is not just a big amount. No, you're not leaving a big amount. Maybe, sabi ko nga, maging sa mga ano natin, sa mga missionaries natin, sinasabi ko sa kanila, okay, the church now is providing you a what? Giving you a capital. Alin yung capital, mga kapatid? Pag pinapunta natin sila sa area, magmi-mission na sila, may bahay na sila. Di ba? May bahay na sila. Sino nagbabayad ng bahay? Tayo. May pagkain na sila. Support pa. May operating expenses pa sila. Kita niyo po yan? Pinuprovide natin sa mga missionaries natin. Shelter. What? Food. Clothing. Nandiyan na po lahat yan. And then, may operating expenses pa sila. How they will operate the mission. You see, tinuturuan ko sila kung paano nila gagamitin yan. Kapatid, this is business. You see, so ano po ang iniiwanan natin sa pamilya natin, sa mga anak natin? Listen, pwede kayo mag-iwan ng pera. Pwede kayo mag-iwan ng investment. Kung sinusunod natin yung lahat ng pinapag-aralan natin dito, kapatid, huwag mo sabihin, nako, wala ako may papamanang pera, utang pa. Ay, matindi naman. Ang pinamana mo sa anak mo, utang. Alam niyo, may mga magulang kapatid na walang kontrol sa kauutang, ang napapahiya yung kanilang mga anak. See? Napapahiya yung kanilang mga anak. Doon sila nagkakaroon ng problema. Kapatid, why not change your ways?
Pwedeng mangyari po yan. You see? Now, this time, kapatid, kapag meron ka ng system, you've got to be persistent in what you're doing. Don't just know what you're doing and don't just focus on what you're doing, but you have to love what you are doing, and because you love it, you've got to be persistent. Be persistent. Push it. Push. Laging may push. Kapatid, huwag kayong matakot mapagod. Huwag kayong matakot masaktan ng muscle. Huwag. Work. Work. Pagka ginawa po natin ito, kapatid, listen, anong mangyayari dito? May ipapamana kayong investment sa mga anak ninyo. You see? Ano ang investment ko, mga kapatid, para sa aking mga anak? Work. Anong investment ko sa aking mga anak? Building. Yung ministry. Sinasabi ko sa kanila, tinuturo ko sa kanila. Pag hindi nyo minahal ang tao, hindi kayo mamahalin ng Diyos. See? Now, you have to work. You have to love the work. You have to love the ministry. Kapag hindi nyo nakip ang ministry, wala kayong makikip. Sapagkat ito yung pamana nyo sa akin. Nasa ministry ako eh. Ano ipapamana ko sa inyo? Mansion? Hindi man ako kontraktor. Oh. See? Kaya yung mga maraming mga ipapamana, pinapanalangin ng kanilang mga anak na mamatay na siya eh. Sabi ko, sipagan ninyo. If you want to be blessed, sipagan ninyo. Okay? Now, ano ang investment ko? Ministry. Yan ang pwede ko ipamana sa aking anak. But listen, here's what I'm saying, kapatid. Kapag ka sinunod nyo yung pattern, yung tinuturo ko po sa inyo rito, sigurado ko na mayroon kayong ipapamana sa anak ninyo. Huwag niyong sabihin na wala. Pastor, mahirap lang kami kaya wala akong pwedeng ipamana. Kaya ka lagi mahirap, nasa utak mo na talaga ang pagiging mahirap. Hindi ka sabi, kaya may mga kanta na yun ang gustong-gusto nilang kantahin, yung When I See Jesus. Sabi niya, magiging maayos na lamang, magiging masaya na lamang siya pag nakita niya na ang Panginoon. Kapatid, hindi. Dito pwede kang maging masaya. Habang nandito ka, kung meron kang prinsipyo sa buhay, biblical principle na iyong kinabubuhay, then magkakaroon ka ng saya. Now, review. Ano yung pwede natin ipamana sa mga anak natin? Financial knowledge. Number 2, financial system. Number 3, financial wealth, investment. Investment. Ano yung na-invest natin? I promise you, mga kapatid, once you follow the order of our finances here, kapatid, I'm telling you, walang taong hindi nag-i-invest. Walang taong hindi matutong mag-invest. Next time, papakita ko po sa inyo na kahit sino sa atin, if you will follow the details, if you will follow the order, you can be a millionaire. Oh yeah. Pastor, naging milyonaryo ka ba? I promise you, kung titignan ko ang mga hinawakan kong pera mo, kapatid, na dumaan sa kamay ko, it's millions. Kaya hindi na po ako ignorante sa milyon. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung ako lang ho ay wala sa gawain, maaaring wala akong knowledge na ganito, hindi ako makakahawak ng million. Pero naranasan ko na may million ako. Naranasan ko na may million ako. But I also have investment. May investment po ako. Ang investment ko ay ang ministry. That's the biggest investment. Okay? Alright. Kaya yung iba, pag nakahawak ng million, pwede na silang manampal ng tao. Hindi ho. Hindi po batayan po yun. Tandaan niyo po yan. Hindi ho batayan na magkaroon ka ng malaking pera ay pwede ka namang abuso ng kapwa mo. It's a blessing. Amen? Alright. May naintindihan po ba kayo? Meron po ba kayo nakuha na pwede niyong gamitin?
Amen. That's what I want. Sabi ko sa inyo, huwag kayong lalabas dito na wala kayong knowledge and understanding. Kasi pagka pumunta kayo ng church na merong pastor na nagturo sa inyo at lalabas kayo na walang knowledge and understanding, kapatid, pumunta lang kayo rito for traditional purposes, not for educational purposes. Para kayong sinabi, wala namang pastor dyan eh. Bakit? Kung may pastor, sana may nag-feed sa akin ng knowledge and understanding. But the fact na wala akong nakuhang knowledge and understanding, ay walang pastor. Or isa pa, maaaring hindi ka rin talaga nakinig. Pumunta ka lang dito for traditional purposes. Okay? So you understand the church? Ini-explain ko po yan lagi mga kapatid kasi ang dami kong nakikita. Ang dami ko. Alam nyo, ako po'y marami ng mga simbahan na nakita at nadaanan. Ang problema talaga, yan ang mga problema, kulang sa edukasyon ang mga miyembro patungkol sa Diyos. Di ba? Kulang sa edukasyon ang mga miyembro patungkol sa Diyos. Kaya kukunti ang mga nakaupo sa upuan na talagang kilala nila ang Diyos. May alam sila tungkol sa Diyos, pero hindi nila kilala ang Diyos. Huwag naman po sanang mangyari yan dito kasi lagi kong ini-emphasize po yan dito. See? So, ang nangyayari ngayon sa church mga kapatid, alam niyo kung anong nangyayari? Nagiging social gathering. Sosyalan na lang. Pakitaan ng damit, pakitaan ng sapatos, pakitaan ng bag, pakitaan ng pride. Okay? So it's no longer a church. Ang church is an educational. Listen, here's the thing. Mamaya, maganda ang usapan po natin mamaya gabi. Kaya don't miss it. You will learn a lot. Amen? All right. Shall we all stand, please? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa narinig po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang salita niyong nahayag. Please, O God, alam niyo po ang aking puso. Nakita, salamat sa pagpapakita mo po sa akin sa problema ng napakaraming Kristiyano. Napakarami. At sapagkat nakita ko po ito, kayo po ang nagbigay din sa akin ng wisdom kung paano po i-deal ang problema na ito. Oh God, please, nawa po sa simbahang ito ay makita namin ang bawat isa na lumalago sa pagkakilala po sa inyo at pagkaalam ng inyo pong salita. Please, oh God, ipahayag niyo po at patuloy kayo magpakilala po sa amin. Pagpalain niyo po mga susunod po naming gawain sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, remain standing please. Again, did you learn something? Amen. All right, so, lagi kong tinatanong po yan sa inyo mga kapatid because I'm here to teach you and you are here also to learn. Amen. Is that right? Amen. All right, Brother Willie.